Minsan, pag may nakakwentuhan ka tungkol sa mga paranormal na experience, magugulat ka na lang kung saan mapupunta ang usapan. At syempre, mapapanganga ka sa mga makukwentong kakaiba. Ngayong gabi, may ilang kwentong ganyan si Popoy. May kwentong bangungot, shared dreams, orasyon sa salonpas. At syempre, ang mga kaibigan ni Popoy sa kaharian ng mga duwende. Enjoy. Okay, ang guest natin tonight, nagka-tsempo lang talaga dahil nasa trabaho kami, may shoot kami, may isang araw. Nagkausap kami, sabi ng isang kasama namin na common friend namin kasi first time ko ma-meet si Popoy noon. Sabi niya, si Derek may podcast yan na mga katatokotan yung pinag-uusapan. Tapos habang medyo downtime namin ni Popoy, biglang ang dami ng kwento ni Popoy. Ang daming kwento. So, good night. Good evening, Popoy. Good evening po. Salamat sa pagpayag at sorry, binigla kita sa pero thank you sa Okay po. pagtanggap ng invitation. Okay. So, actually kahit simulan natin dun sa mga una mong experience, parang sa kwentuhan lang talaga natin na yun nga nung kabataan mo no, naalala ko yung sa kwento mo. Baka pwede mo simulan dun. Yung simula po ng grade school po ako. Oo, yes, oo. Yan. Sige po. Start na po ako. Sige. Yan. Bali po I was grade 2 po noon. Hindi po ako nagkakamali. Sa Bacoor po kami nakatira, umuupa po kami nun. Yung inupahan namin, up and down, pero nakapartition po siya sa dalawa. Kami umuupa sa taas, iba yung umuupa sa baba. Mm-mm. So, ang naging setup ng bahay namin noon, hindi ko makakalimutan. Mataas yung hagdanan, lumang bahay siya eh. Yung mga classic na kapis yung bintana, Yes, oo. ang pintuan yero, tapos may kahoy na screen, ganun. Ganun yung itsura niya, yung flooring niya, kahoy. Basta lahat kahoy, walang bato. Yung unang setup ng bahay namin noon, ang kulay pagpasok, sala agad. Tapos noon, parang mag-trigo doon yung parents ko. Nilagay nila sa yung kwarto, siya yung sala, pinagbaliktad nila. Oo. So, doon na nag-start yung parang lagi akong binabangungot. Mm-mm. Anong edad mo nito? Grade 2 po siguro. Grade 2. 8 years. Oh. Okay, oo. Old, mga ganun. Doon nagsimula yung laging bangungot na parang totoo. Lagi nakukwento ko nga to sa asawa ko siya sa anak ko. Pinaka-worst na lang yung kukwento ko siguro. Nasa sahig po kami magkapatid, magkatabi kami, may kulambo. Malapit kami sa hagdanan. Sabi ko, parang may umakyat from hagdanan. After nun, parang mayroong tunog na yung hinga lang. Tapos habang tumatagal, lumalapit, tapos pabigat ng pabigat yung yabag. Doon na nagsimula yung, sabi ko, hindi siya panaginip eh, kasi gising ako eh. Nagising na ako. Hanggang sa nasa tenga ko na siya, doon ako sumigaw. Sigaw talaga hanggang sa nagising papa ko, mama ko. Sarading, namin, mga pintuan namin, sa mga bintana. Doon nagsimula yung parang, unnecessary na pakiramdam ko, saka sa mga magulang ko, doon sa bahay. Tapos noon, lumipas ng ilang araw o linggo, yung kinukwento ko sa inyo nakaraan na parang bukas yung fluorescent na ilaw namin at tinatawagan nila de 20, yung malaking ilaw. Sabi, binuksan ni mama, parang madilim. Yan lakas ang ilaw na yun. So, after niyang buksan yun, sabi, parang hindi siya maintindihan kung kaluskus ba, ganyan. Ang ginawa ni mama na lumabas kami noon, pumunta sa kapitbahay, binigyan siya ng alcohol. Kala ko alcohol, yan yung pala holy water. Okay. Kasi doon nakalagay. Oo. So, nagmagaling si mama. Nag-benediction sa sarili niya. Ang unfortunately, parang may nagalit. Nandiyan yung parang may tao kaming kasama pero wala kami nakikita. So, yun na nga, may kumakalampa, ganyan. So, inahayaan lang namin siya. Pero ako, medyo nakakaintindi na ako. Sa ikita ko kay mama, no, parang takot na siya. So, ginawa nun, after, kinabukasan,
tumawag si mama ng pare. Okay. Huli ko kami nun eh. Yung pinabindisyonan niya yung ano, yung bahay, nawala naman siya pero parang may hangin na malakas siya na hindi ko maintindihan. Tapos, may nabasag na kapis na ano, sa pinto, sa bintana. Ayun, yun ang kwento ko sa inyo last time. Hanggang sa pinalipat na ng pare yung kwarto sa loob at yung sala sa labas. Hindi pa doon natapos yun. Lagi na ako binabangungot. Kahit katabi ko mama ko, kahit katabi ko papa ko, hindi na natigil yung bangungot na parang, ayun nga, gising ako, pero binabangungot ako. Ayun, ganung kwento. Natapos yun nang lumipat na kami ng bahay. Doon kami na tigilan. Nung lumipat kayo. May nakwento ka, hindi ko alam kung saang part to kasi ninote ko lang nung nag-uusap tayo. Sige po. Na-mention mo yung tito mo, pastor, Ayun. pero yung tita mo naman, mangkukulam, parang ganun. Opo, opo. Ayun, doon na po, lumipat na kami ng bahay. Doon sa lolo ko. Diyan na po papasok yung ano, yung sa tito ko. Kasi nag-ano kami nun eh, nag-born again. Hindi ko po alam kung born again o ah, protestant. Yes. Hindi ko po alam sa dalawa eh. Oo. So, yung family namin, naniniwala po sa miracle, himala. Yes, oo. Pasagsagan talaga ng himala nun eh. El Shaddai, ganyan. Kasi sakitin po ako nun. So, nag-born again kami. Lahat ng sakit namin, dinadaan namin sa pray-over, ganyan. Si Tito, lagi namin sinasama namin sa ganyan, ayaw niya. Sumama siya minsan, natuwa siya, after yung, habang tumatagal, ayun na nga, nagbasa siya ng Bible, Oo. pero hindi siya nagsisimba. Yun, oo, oo. Parang ang gusto niya mangyari kasi, ayun, make it short, nag-proclaim siya sa sarili niya na pastor din siya. Oo. Na kaya niya Kahit hindi siya pastor sa parang church nyo, di ba? opo, Sarili opo, lang. opo, sarili lang niya. Parang ang nangyari, yun nga, so practice siya. Pinapractice niya yung ano, I mean, binabasa niya yung Bible lagi. Nung tumagal, parang parang may kakayanan siyang maggamot. Feeling niya ganun. Ay, Kasi hindi totoo. ah, may naniniwala sa kanya. Minsan may tumatawag sa kanya, pero hindi po siya ano eh, hindi siya ganun karami. May mga nakakakilala lang. Hanggang sa one time, sinimulan niya sa pinsan ko, yung dalawang hinlalaki niya, pinagdikit niya. Yung parang ano, baril. Nakabaril yung kamay niya. Ginalaw niya yung puso hindi ko lang matandaan ko. Tita ko, mama ko, pinsan ko eh. Pinagalaw niya. Meron siyang orasyon. Parang doon niya muna tinesting kung may gagalaw. So, naramdaman nila. Tinesting po niya sa akin. Ano po ako noon? Grade 3 po yata, grade 4. Hindi ko exact ano eh. Ayun, ginawa niya po sa akin yun. Ginamit niya yung natutunan niya sa Biblia. Parang hindi ko alam kung nagkaroon ba siya ng pangyarihan kakabasa ng Biblia dahil ganun siya kaseryoso. Wala eh. Ang weird po nung part na yun eh. Oo. Pero again, yun nga, napagalo niya yung puso ko. Oo, na-feel Masakit. mo. Alam, Oo. na-feel ko. Maraming naka-feel. I mean, na-feel din ng mga pinsan ko. O hindi ko alam pinsan ko or tita ko, hindi ko matandaan ko eh. Anyway, so yun na. Hindi na siya tumigil sa pag ganun. One time, nag-inom siya eh. Ayun po, hindi ko masagot, matandaan ko anong reason. Na nagalit siya, uminom siya, ang tinatawag sa kanya, backslider. Okay. Bakit? Kasi, hindi siya umiinom eh. Tinigil Okay. niya yung pag-inom siya yung, paninigarilyo. So, yung mga kapatid niya, siya, backslider ka. Ano ka na eh. Nakakakilala ka na sa Diyos, tapos ganyan, ganyan. Umuwi siya ng around, basta gabi, hindi ko alam ang eksaktong oras. Lasing, nagwawala. Ang ano ko lang, pagkakaintindi ko lang, nagwawala lang siya. Tapos biglang, nagsisigawan na sila. Nang sumilip ako sa pintuan, lahat pala ng kapatid ng mama ko nandun na. Kasi sa mother side yun eh. Hindi ko maintindihan kung paano niya nabuhat ng papa ko ng isang braso.
tumalsik ang papa ko. Binuhat niya lang ng ng braso. Oo. Habang yung mga tito ko nasa isang kanang kamay, nasa mga binti, nakadagan talaga, ganun po siya kalakas. Habang dinadasalan siya ng ng isang tita ko, siya ng mama ko, na ano sila parang, ano bang tawag doon? Yung parang gusto magpastor, pastora. So ginawa nila, baka sakali sila mapagaling nila, mapalayas na yung sumasanib sa tito ko. Habang ginagawa nila yung maraming nabasag na baso dun sa likod sa kusina namin, sa likod ng Mm. kwarto. May tao Eh, doon, walang tao doon. wala po. Yung kwarto namin, doon ako natulog sa lolo ko eh. Buong paligid nun, puro salamin. So, narinig namin, marami nababasag. Which is, totoong marami nabasag, pero walang tao. So, yun yung parang tinatawag nila exorcist. Doon ako first time nakakita ng exorcism sa tito ko pa. After nun, kala namin tapos na. Gumaling siya eh, umukay siya. Naulit yun, di ko lang alam kung after ilang days. Same scenario. Yun nga lang, nabalian ng isang tito ko, hindi gumaling. Ang nangyari, siya rin ang nagpagaling. Ano yun? Yung tito ko rin ang Siya rin. nagpagaling. I mean, yung sinapian. Oo. After, kinaumagahan, ang kwento nila, sumampa daw siya sa wall nang hindi magagawa ng normal na tao. Ayun po, hindi ko nakita. Parang Spider-Man. Pero hindi ko po nakita. Pero ang narinig ko lang, bumaba ka dyan. Tapos marami nabasag na figurine. Yun po yung naririnig namin. Kasi nilak na kami sa Oo. kwarto eh. Yes, oo. Habang nangyayari naman po ito, ang dami namin naririnig sa likod na wala naman tao. Kasi nandun nakafocus sa tito ko eh. Talagang ano po siya. Parang kailan ko lang na-realize eh. Siguro mga college, high school na po ako eh. Yung nangyari sa tito ko, napanood namin sa TV, sa mga palabas, Oo. mga movie. Eksaktong-eksakto. Kaya lang napanood namin yun, parang tito ko lang yun ah. Oo. Yung ganun. Oo. Ganun siya ka ano. Matalas. Tumingin, napatingin tito ko nun eh. Nung nagbukas kami ng pintuan, Tumingin sa inyo. nakakatakot po. Kaya, sad to say, binansagan siyang monyo. Lahat ng mga kapatid niya, bantag sa kanya monyo. Kasi, ayun nga, demonyo talaga yung, si Satanas talaga yung, umano sa kanya. Yun talaga yung sumapi sa kanya. Iyon po yung experience na hindi makakalimutan. Kami magpipinsan, mga tuning tsaka ko. Yun. Pero, Sa tuning. oo. Pero, so technically, pero yung kapatid niya, ay, hindi ko na kung ate niya o mas bata niyang kapatid. Yung tita mo naman, kilalang mangkukulam, di ba? Opo. Balikan naman natin yung kinder grade 1 ko. Ayan, Kasi siya game. nagpaaral po sa akin eh. Kinder. Siya ang Nagpaaral po sa akin. Okay. Kasi, kaya po siya nagpaaral sa akin kasi kinukuha niya ako lagi sa mama at papa ko. I mean, ako yung laruan ng pamilya. Parang favorite kasi ako ng lolo at lola ko, siya mga tiyahin ko. Uy, ako na magpapaaral dyan. Ganon. So, yung bata ko laging may bisita sa bahay. Parang friendly naman ni mama. Mama kasi tawag ko sa tita ko eh. Friendly naman ni mama. So, disregard ko lang yun kasi wala pa akong mumang nun eh. Na-realize ko lang yun tumanda na ako. May mga damit na dumarating. Kahon. Iba't ibang damit. Tapos pag nandun ako, pinapalis ako, akit ka sa taas. Bawal ka rito. Ganon, mag-asawa. Minsan may lalaki, may babae, matanda, bata. Hindi, halo-halo po eh. May kasamang pera. Ganon. Kaya nagtataka kami, wala naman siyang negosyo. Pero ang dami niyang pera. Madami talaga Okay. siyang pera. Oo. So, yun. Doon ko lang na-realize, makukulang pala siya. Pero hindi kaya, paano mo nalaman na kulam yung ginagawa niya? Hindi kaya panggagamot yung ginagawa niya? O sinabi, alam mo talagang, Mama ko ang nagkwento na sa akin eh. okay. Tsaka ako, yung kapatid din nila, lahat po sila magkakapatid, makukulang ng tita ko na yan. Kasi hindi ko na mabagitin yung pangalan ng Yes, kasi wag na. sakit. Oo.
si ate mo, si mama mo, mangkukulam yan. So, hinayaan ko lang eh. Malay ko ba ng bata pa ako, hindi ko alam. Alam narinig ko yung kulam na masama siya, pero dinidisregard ko siya. So, one time, meron bang pinsan pumunta sa bahay, sa Parañaque po yun. Ah, ano siya, may umiiyak sila mag-asawa. Tapos, lumipas ang hindi ko alam kung ilang araw, hindi ko matandaan eh, kasi kinder po ako nung grade 1 eh. Bumalik sila doon, masaya na. Nadala silang sobre, and parang ganun eh. Hindi ko alam kung Oo. pera laman. Oo, yes, oo. Ganun. Tapos, the same time, ang dami nagpapatawa sa kanya, ang dami nagpapahilot sa kanya, lahat yun gumagaling. Ang, ang, ang miracle tool niya lagi, syempre, kandila, Mm. salon pass na sinusulatan niya. Ang lagi Nakwento mo nga yan. Oo, oo. Opo, sabi niya, huwag niyo tatanggalin yung salon pass na yan. Madikit yan, pero kusang matatanggal yan. Pag natanggal yan, magaling ka na. Ganun yung ano mo. Ganun siya. Which is nangyari sa akin. Nangyari po sa akin yan. Kasi nga, sakitin po ako ng bata ko. Ginagawa niya sa akin yun. Lalagyan niya ako ng 2 salon pass. Tapos tatawasan niya ako. Pagkatapos ng tawas, kinabukasan, durug-durug na yung mga kandila kasi hihigaan po yun eh. After nun, yung tawas, sabi ko, ma, tanggal na yung isang tawas sa isang salon pass. May nakadikit pa, hindi ko pa magaling. Ah. Kinaka po na natanggal, o magaling ka na, pwede ka na maligo. Mm. Ganun kasimple. Hinihil ka rin niya pala nung Opo. nung bata ka. Oo. Opo, opo. Ganun siya. Tapos may scenario na hindi ko lang matandaan kung anong sa Monday to Friday, hindi ko alam anong araw. Lahat kami pinapatulog ng maaga. Technically, tutulog kami ng maaga. I mean, huwag na kami lumabas ng kwarto. Tapos, siya lang yung gising. Mm. Ganun, may araw na ganun eh. Pero hindi ko alam kung eksaktong Ano ginagawa niya? opo, kasi nasundo siya sa kwarto niya. Pero gising siya kasi maraming kaluskos eh, gumagalaw. Pero yun yung hanggang sa nasunog yung bahay dun eh. Nasunugan po kami. Oo. Yung bahay na yun, nasunog po. Medyo natigil na siya kasi nalipat na siya dito sa mga lolo ko sa Las Piñas. Nang nalipat siya sa Las Piñas, tuloy pa rin yung ginagawa niya pero nalimitahan. Nalimitahan na po. Bakit daw? Ayun na po, wala na po akong balita kasi nahiwalay na po ako sa kanila Oo. after namin masunugan. Doon na po nag-stop yun. Mm. Tapos tuwing pupunta kami sa bahay nila, kasi meron kaming siya, life size na yung Kristo na nakatungtong sa ulap, na nakadamit na pula, na may hawak na earth. Nakasign siya, yung sign niya na parang face. Ganon. Tapos yung isa na sa puso, may life size kami gano'n, siya na gano'n. Yung Kristo niya na yon, ang lagi niyang bit-bit, na parang buhay, na nakakatakot. Hanggang, ayun yung isa sa ko sa kanya. After niya magtawas, doon siya lagi na malapit. Okay. May puon siya. Meron po. Mm. Ayun yung isa sa niya. Kaya, matandang Kristo po na yun eh. Revolt ng Kristo. Matagal na po yun. Kasi pinanganak ako yun na yun. Ganun na po eh. Pero magkapatid sila nung nag-pastor. Tama, no? Yung exorcist. Oo. Oo. Bunso po yun eh. Yung kapating Okay. lalaking nag-exorcist. Tama ba pagkaalala ko, sabi mo, lahat sila, may kanya-kanya silang, tama ba? Ano po? May kanya-kanya silang parang, hindi naman ability, pero may kanya-kanya silang parang ganun. Yung magkakapatid. Hindi naman po. Ang nabalitaan ko lang po, yung bunsong babae. Okay. Marunong daw po. Marunong saan? Hindi ko po alam sinabing eksaktong ano. Sabi kasi ni mama, marunong din yan. Kasi usapang kulam eh. Marunong din yan. Kita mo na yan. Yun. Pero alam ko tinanong ko sa ito pero para may recorded tayong sagot. Sige po. Taga saan sila lumaki? Parañaque po. Parañaque. Okay. Ano po yun? Mother side po yun. Oo, mother side. Oo, tama. So, okay. So, doon naman tayo mapunta sa... hindi ko lang, Popoy, sabihin mo ko kung may siniskip akong
gusto mo Sige lang. ikwento, Sige, sabihin mo go lang lang. ako. Pero Opo. punta tayo dun sa kaibigan mong kaibigan mo sinasapian ng duwende. Opo, elementary po ako niyan. Ayan, game. Paano nagsimula yun? Yung ganun. In time po na yon, umalis po kami ng Las Piñas, umupa po ulit kami sa Bacoor. Paano po yun? Panapaan. Exact. Barangay. Actually, parang 3 years pa kami tumagal dun eh. Wala namang nangyayari. Wala naman. One time, yung kaibigan namin isa, pangalanan ko siyang Edward, tsaka yung babae, si Jessica. Mag-girlfriend, boyfriend sila. Live-in short. Okay. Una, hindi ako niniwala kasi sabi, si Jessica, sinasapian din, hindi, ganyan. Hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi ko eh. To cease to believe ako ng time na yun eh. Yes. So, hanggang sa pumunta kami sa bahay nila, nang nakita ko nangyayari na yun. Naaktuhan namin, sinasapian. Yung tatay ng Edward, ayun, taranta siya kay nanay niya. Like, parang totoo ba kasi napagtaranta sila. Pero gumagaling din sila ng kusa. Wala silang tinatawag na albularyo, wala eh. Kasi nga, kontra, yung sa lalaki, ang sumasalib sa kanya, mabait. Yung sa Jessica, pula. Kasi 3 pala yung kulay. Mabanggit ko lang po. Ano daw yan eh? Okay. Red, white, red, and black. Ang sabi ni Edward, binanggit siyang pangalan na Duwende. Natatakot ko sabihin yung pangalan kasi sabi, wag na ibabanggit. Huwag mo na sabihin. Huwag mo na sabihin. Opo. Huwag mo na sabihin. Ayun, sabi nga doon ni yung red, siya yung pinaka talagang nananakit, sumasani, gano'n. Okay. Si black, makulit lang siya, pero hindi siya nananakit. Oo. Si white, syempre, yung mabait. Oo. Si Ed, yung mag-jowa na yun, pumunta sa bahay ng friend namin, which is dun sa lugar namin, kasi Oo. compound yun eh. Oo. Para merong 6 na pintuan sa isang compound. Okay. So, apartment po siya. Ayun, doon namin nakita kung paano siya sinaniban. Paano? Pwede mo describe? Ano po, kukwentuhan, ganyan. Kwentuhan, normal lang kwentuhan. Tawanan, bigla siya tatahimik. Seconds lang po, tatahimik siya biglang manlilisik na yung mata, mananakit na siya. Ganun. Mm-mm. Ganun po siya. Tapos, Pareho sa kanila. Kay Edward tsaka kay Jessica, ganun ang nangyayari. Kay Jessica lang po yun. Kay Jessica yun. Okay. Ang galing nga po, parang siyang parang siyang fantasy na kwento sa palabas sa TV. Kasi biglang mangyayari, gagawin ni Edward, matataranta ho siya, pipikit siya sandali, sisipo lang siya ng mahina, may bubulong-bulong siya. Sasanib sa kanya yung mabuti. Si puti. Yung puti, opo. Oo. Doon yan na ngayon, mag-uusap sila, bakit ganyan. Kasi yung pala, yung sumasanib kay Jessica, gusto niya si Jessica. Okay, oo. So, doon ako nakakita ng actual, ganyan. So kami, di ako mahawak kasi takot ako eh. Hanggang tinawag ako ni Edward sa pangalan ko, which is hindi siya si Edward. Si puti. Sabihin natin si puti na lang yun. Si puti tsaka si pula. Ayun. Oo, si puti tsaka pula. Sabi ni puti, hawakan mo siya sa 2 kamay. Huwag ka titingin Hawakan mo sa mata. si Jessica. Yung katawan ni Jessica. Oh. Huwag ka titingin sa mata. Sabi niya gano'n. Okay, so, nakaganon ako, ganyan. Sabi ko, yung Jessica, matangkad ako sa kanya, mas malaki ako sa kanya, pero kaya niya ako iangat. Ganon po siya kalakas. Bilisan ko lang ng konti. Napagaling na po. Umalis na. Wala na si pula. Wala na si Pula. Kinabukasan, si Puti, sabi niya, next time pag susunod, pag magkikita-kita kayo, dapat meron kayong black or red combination sa katawan nyo. Para maiwasan din kayo kasi baka one time masaktan kayo, sabi niya. And then, kung kaya nyo lang din, kaliwang hinliliit, baliin nyo. Babaliin siya ng opposite ng galaw ng daliri. So, doon daw kasi pumapasok, siya ka lumalabas. Yun, oo. So, yun ang turo ni puti sa inyo. Mm-hmm. So question. So, nagkaka-times na si puti sumasanib, pero si pula wala. Tama? Merong ganon, opo. Oo. Sa normal, si Edward sabi niya,
gusto niya kausapin si tara laro tayo, ganyan. Oo. Kasi uso, Poseidos, yung kinukwento ko sa inyo. Oo, oo. One time, di naglaro kami ng Ayan, board kwento mo game yan. eh. Sige, sige. Oo, maganda yan. Poseidos kami. Ako yung bangka nun eh. Binigyan, di laro kami. Pagbukas ko ng bara, sabi ko, panalo na ako. Nasa akin ng heart tsaka diamond na 2. Halos lahat pula. Konti lang yung black. Sabi niya, hindi, talo ka. Sabi ko, hindi, talo ka. Kasi ako pula lahat eh. Sige, sarado na yung baraha mo. Pag close ko ng baraha, pagbukas ko ng itim, nabitaw ko yung baraha, hindi ko alam kung tatakbo ko, sisigaw. Lahat naging black. So, kumbaga, kung yung unang hawak mo hearts, nung binaba mo, Naging tas, oo. spade, ganun. Oo, 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 naging itim. Yung Oo. flower, no? Ganun. Ganun siya. Ang matindi po nun, ano po yan, around 2 o'clock p.m., 2 p.m. Nangyari yun. So, doon ako lalo naniwala na totoo pala yung mga ganun. Kasi naglaro kami ng baraha eh. So, ang sa akin lang, gusto ko siya kalaro, ganun lang. Pero nung naging black yung baraha, ayoko na. Doon na nagsimula yung medyo natakot na ako na totoo pala talaga. Kasi yung una ayoko maniwala eh. Di parang naniniwala ako, nagpe-pretend ako naniniwala lang. Oo. Para lang pakikisama sa tropa. Oo. Parang ganun. Ay, Oo. totoo yan. Totoo yan. Eh, na-experience ko na palitan yung baraha, yung kulay. Ano Oo, yun? oo. Yung baraha, Yung sa harap mo. normal na baraha lang yun. Nilalaro namin lagi eh. Ayun, naging black siya. So, simula nun, ay, totoo pala. Oo. Okay. Sige. Tapos mangyayari, paniniwalaan ko na. Oo. Ganun. Ganun. Oo. So, yun po yung Ano pa yung mga naturo sa inyo ni Puti? So, bukod dun sa combination ng red and black, Mm. wala naman siyang sinabi mga palito eh. Walang ganun eh. Oo, oo. Ah, wala naman siyang sinabing pangontra bukod doon. Saka meron siyang binabanggit na mahirap hanapin, pangil ng buhaya kasi marami daw peke nun. Okay. Para saan daw? Pangil ng buhaya. Combination po ng red and black na cloth. Okay. Ayun Oo. po yung isa sa pangontra nila. Mm-mm. Sasaktan sila doon, yung Okay. mga pula. Oo. So, magkakilala si Puti tsaka si Pula, in other words. Kapatid po niya. Ah, Ang galing ko, okay. di ba? Kinokontra niya pala yung kapatid niya. Opo, yun. So, yun, ayun po yung tapos maraming beses na sabi niya, tayo, sabi niya kasi, unang di kami niniwala. Every Tuesday ng 12 midnight. So, bali Monday yon. Hmm. Monday papuntang Tuesday ng 12. And Thursday papuntang Friday ng 12 midnight. Diyan daw sila malakas. Okay. Hanggang 4 o'clock, Mm-mm. malakas sila. Lalo 3 o'clock, sobrang lakas doon nila. 3 o'clock ng umaga. Madaling araw, yes po. Oo, oo. Malakas daw sila. Sabi niya, marami tayong pwedeng makita, ganyan. Ayun, marami tayong pwedeng maramdaman. Sabi niya. Tapos ginawa namin, doon kami natulog sa bahay namin, sa sala kami lahat. Oo. Tinesting namin madaling araw na Monday, papuntang Tuesday. Okay. So, yun na nga. Sabi niya, maririnig mo siya pero hindi makikita. Doon kami nakarinig ng mga kakaiba na may kadenang kumakalansing pero wala naman. May kapalustos pero walang tao. Yung kalustos niya, hindi lang kalustos ng ahas. Parang taong may tsinelas, gano'n. Oo. Oo, oo. Gano'n lang. Maglalakad lang. Pero pag sinilip mo ng tao, tapos sabi niya, magpatay kayo ng electric fan. Mainit eh. Sabi ko, mainit. Hindi, basta magpatay ka ng electric fan. Magsigit-pigit lang, makaramdam lang kayo ah. Unang pakaramdaman yung paa niyo. Hanip, lumamig yung paa namin. Talaga? Sabi niya, basta lumamig ang paa niyo, ibig sabihin, hindi niya naman sinabing bad spirit. Sinabi niya lang merong spirit na nandiyan sa paa niyo, sa lugar niyo. Kasi kung doon makakaramdam ay paa. Oo. Sabi ko, oo nga, lamig. Lahat kami nag-react na malamig. Oo, oo. Malamig Naramdaman po niya. talaga. Hindi Oo. talaga malamig. So, after po nun, doon na nag-upisa na parang yung compound namin, laging dinadayo ng mga espiritu. Talaga? Namamalaan siya mama ko bilang.
Anak, naamoy mo yun? May amoy sigarilyo sa labas. Ako naman, labas. Wala naman nagsisigarilyo eh. Malayo yung parang street, malayo kami sa kalye, siguro mga 50 meters to 100 meters. Hindi namin maaamoy yung sigarilyo. Amoy na sigarilyo kakaiba. Kaya dumating si Edward. Ako, baho na may sigarilyo. Siya, naninigarilyo siya. Kaya pa ba dyan? Karating ko lang ako. Kita mo, basa pa buho. Around 7 to 8. Tapos sabi niya, bigla siya napamura. Sabi niya, ay putik. Pinambayan na rin tong punong mangga niyo. Yung punong mangga namin. Doon din ako na sabi niya, hindi porket malaking punong mangga, malaking puno, tinatambayan ng kapre. So, kahit pala maliit, tinatambayan din. Yun. So, sabi niya, ayun, naamoy niya ba malansa? Ayun yung naamoy ng mama ko. Sabay ka paras ng mama ko. Hanggang lumabas yung isang kapitbahay namin. Kung nagsisilaba daw. Di kinuwento ni Edward, pinagpasok ko lahat sa bahay. Natakot lahat. Pero umalis din. Hindi pa siya nagtagal. So, parang nangyari, puntahin na yung compound namin. Oo. Doon nagkikita-kita. Sa inyo, ayun. Hindi mo na po yun sa muna, sa pabango ni Papa. Okay. Nakwento ko sa inyo. Sige po, kwento mo yun. Aalis kasi kami noon. Sabi ko sa mama. Sabi ko, masa yung pabango ni Papa. Doon sa lalagyanan niya, pagbukas ang parador, pag-slide, nandun lang sa likod ng mga damit yun. Which is, alam kong doon naman talaga nakalagay. Sabi ko mo, wala kalagay. Kasi pag-ihi ni Mama, nakita niya, nasa Indoro, nasa likod. Kasi inidoro namin yung dignities lang. Natataka, sabi, baka tinawag ng Papa mo dyan? Natataka rin kami. Pag ni Papa tinanong namin, ba't ka naman lalagay sa likod ng inidoro yan? So, isa na naman siyang kababalagyan nangyari sa loob ng bahay. Hanggang sa natutunan ko ng na parang may nakikita na rin ako, may nakikita na rin yung mga, kung sino yung laging kasama ni Edward, natuto na rin makakita. Oo. Yung best namin, si Ian, hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon din eh. Pero dito lang din sa Cavite yun. Naka-experience na rin ng ganun. May question ako, Popoy. So, pag sinasapian siya, nag-iiba boses niya. Sabi mo, tumitirik mata niya, di ba? Opo, ayun. Kala ko nung unang first time ko makakita, kala ko joke lang. Kasi tumitirik yung mata niya. Pero ilang minuto na lumilipas, dilat pa rin siya pero puti lang. Oo. Yung boses niya. Kasi hindi ko alam kung paano nangyari yun. Kaya niyang may sumalit sa katawan niya ng dalawa. Ha? Sabay? Ito pala yung, kasi pagkausap, ganito po yun. Kakausapin ko muna kunyari yung isa, si mabait. Yung boses niya, maliit lang. Tapos magsasalita siya, bisan yung boses niyang malaki, talagang malaki. Talagang parang mama na malaking tao. Which is yung boses ni Edward, hindi niya kaya gawin yun eh. Kasi wala sa ganun yung kakaibang boses niya. Kaya ng katawan niya, yung dalawa ang nasa katawan niya. Ang nagiging bad side sa katawan niya pagkatapos ng lahat, dehydrated siya. Okay. Sabi mo nga. Tama ba pag-alala ko na sabi mo rin na, ayun, so, alala ko, tinanong ko sa'yo, so yung pagsanib, pinapayagan niya, technically, di ba? Opo. Doon nga po nag-upisa yung gusto mo tawagin ko si yun. Kaya niyang pasanibin sa sarili niya. So nakakakita siya para alam niyang may kaibigan siyang ganun. Opo. Actually, na-discover niya lang din doon sa bahay nila. Kaya sila umalis doon sa bahay na yun. Kasi nakatira doon sa bahay nila. Yung sumasanig sa kanya. Tapos meron pa yun eh. Lumipat sila ng bahay. Sinundan sila doon. Ito may kakaibang pangyayari. Sabi niya, hindi natutulog na kami sa bahay nila. Sa sahig kami. Yung buong tropa. Kanya, huwag ka lilingon doon sa ilalim ng na upuan. Sabi niya. Pero lahat kami nakakulambo. Walang lamok. Wala naman lamok. Bakit?
Kasi huwag ka ano doon kasi ano eh, para kang sundot-sundutin ka nila yung paglalaroan mo. So yun na nga, pagising ko ng umaga, hindi lang ako pati yung isang kaibigan ko. Marami kaming sugat sa paa, saka sa binte, saka sa braso. Talaga? Napaglaruan daw kami. Oo. Kasi ayaw daw yata nila na, parang ganun, ayaw nila may nakatingin sa kanila, which is kahit tulog. Eh, nasa ilalim lang sila. Kumbaga, nandyan lang sila eh, huwag kang tumingin. Eh, parang pagtulog na, hindi na alam yung ginagawa. Pagising namin, puro kami sugat. So, hindi Ang siya matindi ko, parang kagat ng hindi lamok? po. Sugat siya talaga, para Ang, maliliit na sugat. ang nakaka-amaze po doon, para siyang tuklaw ng ahas na marami. Ano siya, pair-pair na sugat. Ganun. Pero maliliit lang. Pair-pair po yun. Pero hindi naman siya makati. Oo. Hindi rin siya masakit. Yun yung weirdo eh. Nilagyan namin alcohol, hindi masakit eh. Oo. Yun yung weird. Isang weird na pangyayari. Pero mabilis sa gumaling. Parang 2 to 3 days, wala na siya eh. Kahit peklat, walang bakas. Oo. Ang weird, no? Meron pa po yun. Papunta kami sa bahay nila. Bago po yung mangyari yung nag-overnight kami. Siguro 2 hours before. Lalakad kami magta-tropa. Eh, sa lugar na yun, merong curfew. Ang hirap, ano eh. Sige, kwento ko na. Sige. Naglalakad kami sa street na yun. Sa kabilang barangay na siya eh. Ang curfew po doon is 9 o'clock. Eh, 10 o'clock nasa kalye pa rin kami. Pero pauwi kami ng bahay nila. Ito na ngayon, nasa lubong namin, puro barangay. Barangay Tanod siguro siya. Or ano. Sabi ni Edward, kapit lang kayo sa akin. Kapit kayo sa akin. Huwag kayong gagalaw, huwag kayong hingi, huwag kayong magsasalita. Umawak siya sa damo. Lumampas lang yung mga barangay Tanod. Amazing. Humawak siya sa damo? Sa damo. Tapos di na kayo nakita, kumbaga. Lumampas lang sa amin yung mga barangay Tanod. Nakatingin lang kami sa kanila. Hindi kami gumagalaw, hindi kami gumagalaw, hindi kami magsasalita. Umawak siya sa damo. Lumampas yung barangay Tanod. Hindi kami napansin. Ang dami namin, 4 kami, posible hindi kayo makita. Oo. Tapos yung street ng kasya, 3 sasakyan. So, oo, ang kitid lang nun. Hindi ganun kalapad yun. O, di ba po? Ay, yung experience na kakaiba. Oo. Bukod po doon sa yung sugat na yun na hindi sakit. Pero question, nung humawak siya sa damo, nakahawak kayo sa kanya o hindi? Nakahawak po kami sa kanya. Okay. Hawak kayo sa akin, ganun lang. Mm-mm. Eh, masasabi niya lang, ang instruction niya lang, huwag kayo magsasalita, huwag kayo gagalaw, huwag kayo lilingon. Ang gara po, di ba? Oo. Talagang experience. Ano yun eh? Ako, kapatid ko, yung kapitbahay, 2 kapitbahay namin, magkapatid din yun. Oo. Doon kami sa bahay nila. Ang lupit. Yung isa sa experience na amazing talaga. Oo. Parang kwento lang sa mga ano. Pero yun nga, na-experience namin na okay, gagalaw. Ayun, nangyari na-experience na. Yun, dun yung natulog kami. Oo. Siya bago tira nila. Ano yung, actually nung kukwentuhan niya tayo, sabi mo sa akin, meron ka na experience, sabi ko, na malamang feeling mo hindi ako maniniwala. Sabi ko, hindi maniniwala ako. Pero baka gusto mo kwento yun. Yung sabi mo nakabisita kayo sa sa kaharian ng mga Ay, opo, yun. Oo. Ayun nga eh, so sa mga nakikinig po dyan, hindi ko pa lang maniniwala kayo. Pero ito nga, ano yun eh, weekdays po yun, hindi ko lang kung summer o hindi kami pumasok. Sabi ni Edward, gusto niya mamasyal? Siyempre kami, sana gusto punta kayo sa karya namin. Sabi ni Puti, parang napaka-imposible na mangyari yun. Sabi yun. Tapos siyempre, natakot kami, baka hindi makabalik. Oo. Eh ano yun eh, parang katatapos na yung mag-lunch. Tapos sabi niya, sige tulog na tayo. Kailangan before 3 p.m. tulog na tayo. Oo. Fortunately, nakatulog nga kami noon. Lahat kami. Magbabarkada nga. Yung parang haba-haba ng tulog namin, pero 15 to 20 minutes na kami natulog. Oo. So, ito na nga. Pag-gising namin, pare-parehas kami ng panlasa. Hindi panis na laway ang nalalasahan namin. Dagta ang panlasa namin. Oo. At the same time, pare-parehas kami ng panaginip. Okay. Para siya mayroong isang malaking party. So, may nakikita namin mukha nila. Pwede mo simulan yung panaginip. Paano nangyari? So, sa panaginip mo, biglang nandun ka na sa party, ganun?
Andun na kami, nasa party na kami, ganun lang. Walang ano eh, walang entrance eh. Yes, oo. Wala. Parang nagising kami na nandun na kami. Yan. Hindi namin siya nakita, pero may nakikita kami na blurred lang. Hindi siya malinaw, lahat malabo. Pero pare-pares ang panaginip. Ayun nang lalakad kami na parang ang taas-taas ang lamesa, Mm-mm. may mababang lamesa, puti lang lahat. Tapos meron kami nakitang ubas, tinikman namin, may mansana, basta may mga prutas eh. Mm-mm. Parang titignan mo siya, hindi namin alam kung ubas yun, pero yung korte niya, siya yung ano niya, kumpulan niya, ubas. Pero hindi namin alam na kung ubas nga ba siya. So nasarapan kami, kumain kami after nun. Parang ang tagal-tagal namin doon. Parang tagal talaga. So nagising kami, hindi din sinasadya na sabay-sabay din. So yun na yun. Sabay-sabay yung gising nyo. Oo. Parang seconds lang. Kunyari ako, nagising ako. Oo. Si utol ko, siya yung magkapatid. Hindi naman technically sabi na parang basta may ilang seconds Yes. interval. Oo, yes, may seconds. Pero I mean, nearly at the same time. Parang kumbaga, pero seconds lang. Oo. Pero yun nga, ang ano namin, parang haba-haba na ng tulog. Parang ang tagal namin natulog. Parang tagal nyo nandun. Ganon. Parang ang tagal. Tsaka yung tulog namin, feeling namin, parang natulog kami ng 2 oras. Yun yung isa sa weird din na experience namin. Grabe. Actually, parang di ko lang mag-thank you ba ako dahil sa experience sa ganun, o. Ayun yung kakaiba eh. Pero sabi mo nga, sabi mo, yung itsura ng mga, tama ba? Itsura ng mga duwending nakita nyo doon is normal yung height. Tama, di ba? Normal yung like, matatangkad pa nga yung iba eh. Oo. Tapos, yun nga lang, parang tingin namin sa kanila, parang walang tuhod. Ha? Paano walang tuhod? Diretso yung weird yung paa? Ganon, diretso. Diretso yung lakad nila, mahaba yung katawan. Yung yung ilong nila, malapit sa nguso. Walang kanal. Hindi ko lang nakita ko nakasombrero. Kasi half lang ng mukha nila eh. Wala akong nakitang buhok eh. Yes, oo. Ayun yung imagination, parang imagination na lumabas sa lahat ng mukha namin na pare-parehas kami ng description. Oo. Parang panaginip lang na imagination lang. Pero ang nakakatawa kasi, pare-parehas din kami ng description. Correct. Walang, Oo. walang nagkamali eh. Wala nagkaiba. Oo. Wala nagkaiba. Parang yung tenga nila ganito. Oo, ganyan nga. Tapos Ano yung tenga nila? Ano yung tenga nila? Lampas sa kilay ng konti. Wow. Kasi tayo pantay sa kilay. Oo. Sila lampas ng konti. Pero, parang totoo yun na sa TV, medyo patulis eh. Oo. So, tingin ko, yung nakikita nila sa TV, yung mga ginagawa ng mga animator, totoo yun. Alam mo nga, itong isang araw lang kausap ko nga itong isang past guest, si JP. Sabi niya, yung term natin, ito hindi ko pa na-research to, pero sinasabi ko lang yung na-research niya, share ko sa inyo. Yung term natin na duwende is mali ang pagkaintindi natin na maliliit sila. Kasi maliliit ang tao. Kasi daw, sabi niya, ang term na duwende is ginagamit sa Spain daw to parang generic term siya para sa mga maliliit na Exactly. Ako. na creatures. Parang kahit fairy man yan, duwende ang tawag nila doon. Pagdating na sa Pilipinas, naging para sa maliit na tao. Tapos yung term daw na, tama ba? Yung term na unano, yun yung term na dwarf. Dwarf. Unano, oo. Pero yun, may sasabihin ka, sige po, Poy. Yun nga po. Ang explanation naman sa akin ni Edward, kasi siya yung nakakakita. Matangkad talaga sila eh. Oo. Hindi sila pwede magpakita yung acto nila sa itsura nila sa tao kasi matangkad talaga. Hindi niya raw yung specific yung height, pero matangkad talaga sila. Oo. Malaking tao sila. Ayun yung ano niya, ang sinasabi niya. Tapos, bigla ko na naalala. Malalaman mo pag may ibang tao sa paligid mo, pag meron kang naaamoy na hindi mo naman dapat naaamoy. For example, parang malansa pero hindi may isda. Malansa siya, basta malansa na iba yung amoy. Hindi siya patay na dagang amoy. Basta, ibig sabihin, nandun sa area na yun, may nakapwesto. Meron, oo. Naalala ko lang bigla.
Kasi tagal eh. Kaya kailangan i-recall ko mabuti. Oo, no? Oo. Actually, kung Edward, kung nakikinig ka dyan, contact mo kami. Hindi, in case nakikinig siya ng podcast. Kasi magandang marinig rin yung side niya na siya nga yung nagpapapasok. And I guess meron silang communication talaga. No? So, hanggat di na kayo maging kaibigan, wala, Ayun na wala nga. na. May sapi pa rin siya. Ganun ba? Ay, wala na po akong balita doon. Oo. Pero, hindi, sorry po. Yung bago kami umalis kasi bumalik na kami ng Bacoor kasi doon na kami sa bahay namin talaga. Napaayos na yung bahay. Bumalik kami ng Bacoor, sa pagkakaalam ko parang tapos na. Wala na yung mga ganun. Talaga? Parang hindi ko alam kung paano nag-break yata sila mag-shot. Si Edward tsaka si Jessica. Hindi ko alam ng buong story. Hanggang sa nawala na kami ng communication. Oo. Kasi telepono pa lang dati. Yes, oo. Napag-aala tayong age tuloy. Oo. Hanggang sa natapos na yung ganung story, parang may naiwan sa akin mga bakas na yan yung nakakakita na rin ako. Yes, oo. Yan, dyan na yung nagsimula naman na yung mga ganito. Na sabi nila, nagbukas daw yung third eye ko dahil sa experience na ganyan. Pero hindi ko siya pinapractice eh. So, ayun, sa bahay namin sa Bacoor. Yung bahay namin doon. Minimal lang doon sa bahay namin sa Bacoor. Very, very minimal. Pero, iba yung takot na nararamdaman eh. Kasi hindi ko siya nakikita. Pero nararamdaman ko siya. Naririnig ko siya. Yun yung ayoko eh. Ano yung naririnig mo? Hindi ko ma-explain eh. Basta naririnig ako, pero hindi ko siya ma-explain, hindi ko siya masabi. Yes, oo. Parang, kunyari, nag-aaral ako sa kusina namin. Ako na lang mag-isa. Pero bukas naman ng ilaw, may maririnig ako na hindi ko maintindihan kung anong klaseng tunog siya. Tapos mabigat na yung pakiramdam ng buong paligid ko na parang lumulutang na ako sa sobrang takot. Pero, sabihin ko, itigil ko na yung ginagawa ko. Oo. Inom ako ng tubig, susubo ako ng tubig, baka mawala, lakad-lakad. Pero hindi eh. Nakasunod siya eh. Nararamdaman mo nakasunod? Nararamdaman ko siya. Alam niyo, kahit sa normal na tao, pag may sumusunod sa kanyang tao, mapapalingon eh. Ayun, mas mabigat kasi hindi ko siya nakikita, pero ang bigat ng pangaramdam. Hanggang ngayon yan? O wala na rin naman ngayon? May ganun pa rin po. Talaga? Okay. Opo, hanggang ngayon. Meron pa, natakala ko, pag bumalik ako sa lolo ko ngayon, wala akong permanent address eh, kasi nga, lagi ako makalolo po kasi ako eh. Doon ako sa lolo ko, lumipat ako sa kanya. Sabi ko, tayo, dito ako matulog. Sige, hakutin ko na gamit mo. Di ako naman, hakot. Mga gamit-gamit ko. Doon ako sa kwarto niya, doon ako tulog. Ano kasi siya, barbero. Pero umaalis siya, ng 6 o'clock maalis na siya. O doon siya sa barbershop sa Parañaque. Pero sa Las Piñas doon nakatira. Andun yung shop niya. Alam niyo yung pakaramdam na umalis na siya, tumayo na siya. So ako nakatalikod, merong ihiga, akala ko siya ulit. Oo. Paglingon ko, walang tao. Hanggang ngayon po, ngayong age ko na to, ganun pa rin. Oo. Ganun pa rin ako. Pero natatakot ka, baka naman andyan lang yan, bantay bahay lang. Hindi na ako po, sanay na ako. Oo. Sa ganun, medyo sanay na ako. Hindi medyo, sanay na talaga. Sanay ka na nga talaga. Kasi hindi ka tulad dati yung bata pa ako. Ayun, pagka ganun, tumatayo ka to. Yun, ganun yung experience ko lagi. Andiyan yung bigla may ang corny ikwento pero totoo siya eh. Kasi yung kusina, yung higaan ni tatay, yung gilid ng salamin, which is doon ako nakapwesto, yung paa ng salamin, bintana. Oo. Bintana na jealousy, yung sinauna, simula kisabi hanggang sahig. Yes, oo. Ganon yung jealousy namin. Sarado naman siya lahat. Pero yung tipong may magbubukas ang ilaw sa kusina, makikita dapat namin yung shadow. Oo. May nagbukas ang ilaw, may nagbukas ang gripo, pero wala kami nakitang tao na shadow. May mga ganun experience. Oo. Yan yung naman sa bahay na yun.
Yun yung nakikita ko na hindi ko maikwento sa kanila kasi hindi nila ako paniniwalaan. Oo, Hindi nila totoo. ako paniniwalaan. Hanggat nila na-experience. So wala ka nakakwentuhan kundi yung mga kaibigan natin? O Kaibigan lang meron? natin tsaka mama ko. Alam ng Ah, mama ko. okay. Kasi siya mismo nakita niya kung paano nangyari. Oo nga, oo nga. Mama ko siya isang tita ko. Ah, yung parang munti ka na magpasto. Yan, sila. Okay. Yun. Oo, Sila yung oo. magka medyo close. Okay. Sila yung kinukwento ko. Siya mga barkada. Asawa ko, alam niya. Oo. Pero ngayon, kagaya nun, kasi nagkakwentuhan tayo nga, ngayon, usually sa'yo sa peripheral mo na lang nakikita, tsaka nararamdaman, naririnig, gano'n. Hmm. Walang diretsong kausap, walang diretsong nakikita, gano'n. Wala. Oo. Ito lang parang nangyari sabay-sabay kami nila Juno. Oo. Kwento ko sa inyo isang sasakyan kami. Ayan, kwento mo yan. Maganda yan. Papunta, hindi ko matanda kung pa Batangas ba kami yun o anyway, pa South yun eh. Mayroong isang lugar, parang dadaan ka ng overpass. Sa ilalim kami. Hindi kami nag-overpass. Bali, underpass, parang gano'n. Yes, oo. Doon kayo sa ilalim, oo. Pero paglabas nun, puro puno lang siya. Wala ka namang isipin kasi nature eh. Batangas, papuntang, ayun, tanda ko na papuntang Quezon. Okay. Papuntang Quezon. So, wala nang isip kasi nagbukas pa kami ng bintana kasi fresh air, ganyan. Ay, grabe, parang, Juno, diretso mo na. Juno, diretso mo na. Pares kami, sabi ni Juno. Hindi pwede, marami sila mamasagasaan natin. Pero wala kami nakikita. Oo. Nararamdaman lang. Si Juno nakikita niya pala. Oo, nakikita. Parang, sabi ni Juno, putik yan, dito pa talaga tayo. Ayun. Nag-high siya ng ilaw. Pero parang ang dami nakapaligid sa sasakyan. Sa sasakyan lang kami, sisigang kami ron eh. Yung naramdaman na. Hanggang sa nakarating kami sa Quezon. Yung parang, kala ko ako lang, siya din pala. Doon kami Yes. nagka-anuhan ng, doon nag-umpisa. Oo. Tapos hanggang sa, Kasi hindi nga naman siya nagkakwento. tapos biglang, gumagagano sa Juno. Hayop ka, hindi ko na nga kiniboy. Sumagot ka pa, gumanong ka pa. Yun, yung scenario kasi Juno. Oo. Yung kala ko na, imagine, di kami nag-uusap, magkatalikod na kami, di ako tumitingin sa kanya. Ano naman yan? Lagi, Juno, hindi napansinin. Pero hindi ko na ako inaano eh. So, nakita mo ba? Oo, nakita ko. Ito, pinasin mo pa. Ganun. Ano yung Parang mga nakikita mo? Mga spirito na lang, gano'n. Parang ganun. Mga perikulos ko na bigla mo tatakbo. Yan. Ay, meron pa pala. Ito, pandemic days. Nag-overtime po ako sa office namin. Kwento-kwento yung mga office mate ko. Uy, may bata ka dyan. Sige, bahala ka. May kailangan ko i-rush. Around 6 o'clock pa lang yun. Maaga pa eh. 6:30. So, wala nang tao. Ako na lang siya kagwardya. Ang patay lang ilaw doon sa pantry namin. Gumalaw yung pintuan sa pantry. Kasi sabi ko, baka bukas na yung bintana. Kasi gumagalaw talaga siya pag mahangin. So yung unang galaw niya, parang, kasi hindi ko ma-action eh. Parang, 1, 2, 1, 2, ganon, yung galaw. Galaw nung? Ng pintuan. Ng pintuan, Parang ganun yung rhythm niya. Oo, yes, 1, 2. So, sabi ko, baka hangin lang. Tuloy pa rin ako sa editing. Ang ginawa ko, nag-headset ako. Parang siya binuksan ng tao. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Di ko na sinat daw. Tumakbo na ako sa baba. Pero wala ka nakikita nun. Nakikita mo yung pintuan lang. Oo, pintuan lang. Tumatakbo ko. Tawa ng gwardiya. Nakita mo, no? Ayop, nagparamdam pa. Sabing gano'n sa gwardiya. Oo. Meron nga dyan, sanay na ako dyan. Naglalaro lang yung mga bata yun. Actually, alam ko mga bata, sabi ko sa kanya. Yung gwardiya namin, kitain din. Oo. So, nagkakwento kami tungkol doon. Mga bata yung pinaglaro ako kasi first time kanila makita ni ko na mag-isa. Sabi gano'n. Pero wala, okay lang, mababait yun. Pero ikaw, paano mong nalaman na bata? Kasi nakikita ko sila, tumatakbo. Nakikita mo tumatakbo? Sa side ng mata ko. Yes, oo, sa peripheral. Pero hindi ko siya makikita ng front, hindi, nawawala sila eh. Pag tinignan ko ng front, ay wala. Sa gilid lang.
Sa gilid. Meron pa nga akong experience, gusto ko sila makita. Alam niyo paano ginawa ko? Oh. Pinikit ko yung mata ko, dinil ko ng maliit na maliit. Oh. Pero mahigit sila blurred lang, na shadow lang. Ang nagturo sa Oh. akin nun si Puti. Pero huwag ko na raw gawin yun pag alam ko hindi ako sigurado. Si Puti, sabi niya. Ano yung sabi ni Puti? Pag gusto mo na makakita, na alam mo, kasi laging peripheral lang, dahil gilid ng Oo. mata mo, sa baba ng mata mo, ang gawin mo, sabi niya, gusto mo talaga sila makita, pag sigurado kung mukhang okay ka, ipipikit mo yung mata mo na maliit, parang blurred na. Oo. Pag tumikis sa ilaw, di ba, pag pinikit niya yung mata niya, dumilit kayo ng maliit, parang nag-ano Oo. na siya. Kumikislap na. Tinatry ko ngayon. Buti wala akong nakikita. Ganun daw yun. Pag binaramdaman ko, try niyong i-ganon. Pero make sure na buo yung loob ko. Oo. Totoo naman. Kailangan buo loob mo. Hindi pwedeng hindi buo kasi talagang may nababali daw. Parang ang dami naturo sa inyo ni Puti, no? Opo eh. Kasi ang ginawa niya, puro precaution eh. Oh, puro preko. Oo. Ang galing. Ganda eh. Ang galing, oo. Ano siya, magaling siya sa ganung bagay. Kaya nakalakihan ko, tumanda na ako lagi ng red and black. Wala ko. Pansin ko nga. Red. Yan. Tapos, nandito na kami sa, nagka-girlfriend na ako. Ito yung asawa ko ngayon. Dito kami sa bahay nila. Laging may taong tumatakbo sa taas. Pero wala naman tao. Hindi tumatakbo sa taas. Wala tao doon. Akit ako walang tao. Gumagalabog. Akit ako walang tao. So one time, nagpatugtog ako ng mga rap metal, mga Linkin Park, kung alam mo Linkin. Habang nagpapatugtog ako, sumasabay yung galabugan. Talaga? Pero hanggang sa umalis sila, ayaw nila na maingay. Oo. Isa na namin dito. Pero hanggang ngayon, meron pa rin dito. Pero hindi naman. Hindi na siya ganun tao. Kasi nakwento ko sa inyo, lagi may sakit yung bunso ko. Ito yung pinakalas. Lagi may sakit yung bunso ko. Yun yung sinabi ko sa inyo, si mama nagbigay sa akin ng mga verses sa Bible. Oo. Ginawa ko, kindling yung sarili ko na kaya ko pagalingin yung anak ko. Binasa ko siya. Sinapuso ko. Nanalangin ako. Ayun nga, sinabi ko sa inyo, napagaling ko yung asawa ko, napagaling ko yung anak ko. Tapos yung pinag-pray ko yung bahay namin, habang pinag-pray ko siya, sinasabi ko sa inyo, parang bumigat yung buong katawan ko. Oo. So, yung kinukwento ko sa inyo. Hanggang sa nawala sila. Ayun, pagka nawala yung kinabukasan, gumaling yung anak ko, di na sila nagkakasakit. Kasi mga anak ko lagi may sakit. Yun yung kwento ko sa inyo, diba? Yes, oo. Lagi siya may sakit. Sinubukan ko pangalangin yung bahay namin. Pag hindi ko kaya, tatawag na ako ng pastor. Napanalangin ko naman, nawala sila. Hanggang sa di nila pinalaroan yung anak ko. Di na sila nagkakasakit ngayon. Hindi na ngayon, oo. Dating halos weekly talaga. Oo. May tanong ako, Popoy. Pero, again, pwede natin cut to kung baka masyadong personal. Sige lang po. Kasi, iniisip ko, iniisip ko lang to minsan. Meron bang madalas mag-away doon sa bahay para magkaroon ng negative o wala naman? Meron eh. Okay. Ayun din ang ano ko eh. Isang reason. Feeling ko na isang reason. Na ganun nga ako. Tapos, eto, baka, nakwento ko sa inyo ito eh, para sa mga nakikinig dyan. Yes, sige, go, kwento mo rin. Yung sa office namin, merong punsoy. Pwede ko kasi yun, may pumuntang punsoy expert sa amin. Ang papapunsoy, isang kwarto lang. Tinanong pa naman ako na, sino nakikita mo? Nakikita mo rin? Oo, alala ko yun. Ilan nakikita mo? Tinanong ka ng feng shui expert. Nakikita mo. Ayun, parang hindi pa siya pumapasok, pero tinatanong niya na ako. Ilan nakita mo? Yan. Tapos habang sa nilalakad siya, sinabi ko na yung piano eh. Sa boss nila eh, na meron nga dito, ay maniwala. Ito yung mga nakapaskil dyan, napansin ng feng expert na malaking factor talaga yung mga poster. Poster?
mga picture na pinopost sa poster, yung poster na dinidisplay, Oo. malaking factor pala yan. Ah, Parang talaga? tumatawag talaga, kunyari, mga, tulad ng mga, kunyari, devil na picture na parang rock and roll lang, kala nila okay lang. Tumatawag talaga ng negative energy yan. Kahit yung mga sign lang na hindi mo naman alam pero ginagamit mo siya, isa siyang part ng negative energy at tumatawag siya ng bad spirit talaga. Hmm. Paano ko yung mga Hinebra na ano, kalendaryo? Ah, good yun. Hindi, joke lang. Oo nga, no? So, joke lang. Joke lang. Sabi sa akin ni Terry, tanong ko daw sa iyo yun. Hindi, joke lang, joke lang. So, yun nga yung mga, isa sa mga ano. Eto, lately lang ko po natutunan na ano yun. Siguro mga 2 months ago. Hindi, for me, nag-make sense nga. Na, kasi yun yung, I guess yun yung gusto mong makita. Yun yung gusto mong, hindi naman, baka hindi man, pero vibration na ganun yung frequency. For me, parang naiintindihan ko na kung yan ang pinapaskil mo, yan yung gusto mong nakikita na kumbaga vibe ng lugar, di ba? So, it would make sense for me na, ayun nga, yun yung ma-attract nun. Di ba? Opo, So yun ang sabi sa'yo, yun ang sabi sa'yo ng Feng Shui Master. mm. Tapos sabi ko, hindi ko naman siya pinapractice eh. Kaya sabi niya, ang sinabi niya lang sa akin, nandiyan na yan sa'yo eh. Ganun lang yung sinabi niya. Tapos ang tingin niya sa akin ang tagal. So, wala lang. Hindi naman siya nagsasalita. Wala siya sinabi sa'yo? Wala. Siguro pag tinanong ko, may bayad na eh. Kasi Hindi yun. business niya yun eh. Oo, oo. Ayun. Pero nalaman niya, di ba? Ang point doon, nalaman, wala kasi nasabi, pero alam niyang meron kang Yan nakita mo. Tumali nakakakita ko siya, ka. biniro. Oh, dito rin nakita mo. Hindi na ako kumibo. Natawa lang. Hindi pa siya, ayun eh. Ang weird. Hindi pa siya nakapasok. Tinanong niya na ako. So, alam niyang marunong, hindi ako marunong, nakakakita lang. Oo, alam niya nakakita ka. Mga scenario na, ay, si Juno, yun nga, minsan nagsasabay kami. Siya lang nakakakita pero nararamdaman ko lang. Nararamdaman. Hindi sabay yung parang hindi kami nagsasabay Oo. na nakikita. Yung mga ganun. Pero alam mo, kunyari, nararamdaman mo, alam mo kung saan sa Oo, vicinity. ayoko ituro. Kaya mo ituro? Oo, yes. Ayoko ituro. Oo. Pero ayoko siyang tignan. Oo, oo. So, hindi ko siya nakikita. Mm-mm. Ayun. Minsan nga, nakakausapin ko, huwag ka naman paramdam. Alam mo naman ano. Ganon. Oo. Ganon. Pero umalis naman siya. Huwag na ako sa iba na lang. Oo. Ganon. Ganon. Casual lang. Hindi naman para, casual lang kausap lang. Meron na ba kayo na experience na kasi kayo madalas mag-shoot eh, dami kayong racket eh. Pero sa kakaikot-ikot nyo, meron ka na ba na experience na kakaiba? Simbahan Okay, sige nga. sa St. Michael. St. Michael dito sa Bacoor, tsaka dito sa katiguran namin dito sa Imus. Ang bigat-bigat ng simbahan. Grabe. Alam, sorry kung may Katoliko din. Don't get me wrong. Yung merong rebulto, yan, si Cristo, ayoko tignan sa mata. Or Mama Mary, ayoko talaga tignan sa mata sila. Oo. Talaga ako. Ano, no? Sorry? Takot ako sa kanila. Oo. Ayoko sila makita. Kaya pag may wedding ako, picture mo instant ako. Mabilis lang talaga. Hindi ko sila kayang tignan. Kasi ang bigat talaga. Natatakot talaga ako. Sobrang natatakot talaga. Iba yung takot ko sa kanila. Hindi ko kayang titigan. Habang sila hinihipo nila. Pero kung hindi ko kaya hawakan. Parang may something na nakikita, nararamdaman ako sa kanila. Kaya hindi ko lang sinasabing bata pa ako. Ayoko talaga bata pa ako. Mm-mm. Hanggang ngayon, dala ko siya. Mm-mm. Simbahan talaga. Yung dalawang simbahan na yun. Particular yung ako. So hindi naman lahat, technically. Sa iba, hindi naman ganun kabigat. Oo. Hindi naman lahat. Kasi meron akong napupuntang Catholic Church na maliwalas, Oo. linis. Pero again, hindi pa ako tumitingin. Oo. Ayun. Pero, yun nga po. Yung dalawang simbahan na ayoko po yan. Ayoko talaga.
sobrang bigat, tapos parang lagi ako na-aksidente, nadudulas, nauuntog ang tuhod. Doon lang sa particular ng mga simbahan na gano'n, pag kilos ako ng kilos. Tapos hindi ko lang naintindihan. Hindi. Nahihilo ako pag kinakwento ko lahat ng pangyayari. Ayun nga, Yun. sabi mo nga. Actually, sinabi mo yan, nung nag-uusap tayo noon, sabi mo, Ayaw po, nabanggit ko nga pala sa inyo. oo, nabanggit mo sa akin na nahihilo ka pag nagkukwento tayo. Actually, hindi lang naman ikaw. Marami rin ako nakakausap na iba. Kaya nga sabi ko, kung gusto mo para na natin, marami rin nakaka-experience nun. So, ano yung pagka-interpret mo? Ba't ka nahihilo? Tingin mo? Hindi ko alam pero siguro nire-recall ko. Okay. Oo. Parang doon ako sa physical na lang, ayokong gamitin sa spiritual Siguro nire-recall ko lang. Kasi para ko naguhukay ng Oo. na para maalala ko siya kasi tagal na, since grade kinder. Nagugulat nga ako, kinder, naalala mo pa yung ginagawa mo. Ako, wala na akong alala sa kinder. Kaya ko po siya hindi makalimutan kasi first time kong nangyari. Yung experience mo nga. Kasi siya nagiging pattern ko kung saan ako tumira. Kasi grade 1 Parañaque, grade 2 to grade 4 Bacoor. Yung ganun, may pattern Popoy, sabi nga ng iba dyan, hindi yung lugar yung haunted, yung tao. Oo. Hindi kasi, pero minsan kasi, feeling ko lang minsan naman di mo naman masabi, baka mga kasama mo rin lang talaga. Kasi hindi ko alam kung naniniwala ka doon. May sinasabi sila, halos lahat may gabay, depending sa religion mo, baka guardian angel sa pananaw mo or sa iba pananaw mo. Pero lahat may kasama So, it's more of, baka since sensitive ka, mas nararamdaman mo sila. Di ba? Siguro nga po. Tapos meron pa pala, mabalik ko yung din ako doon sa inano pala. Sige, go lang. Yung dinangungot ako. Meron kaming aparador doon na hindi ko alam kung nara o yakal. Sobrang bigat ng aparador. Tapos ang salamin niya, makapal na salamin, yung talagang parang may fungus na sobrang luma. Pag ano ko ba explain? Pag nilalalamin kami, may grado siya, pero parang may kasabay kami na nanalamin. Unang nag-aano to kwento sa akin mama ko, sabi niya, sa likod ka ba nang nagsasalamin ako? Ako po. Ano lang yun, bilog lang yun, sa pang ulo lang, kumbaga sa ulo lang. Yes. Ngayon, si tita ko, pumapasyal doon sa Bacoor. Inuupahan namin bahay, technically. Pumunta siya doon, nagsalamin. Kung ano ba yung salamin niyo? Sabi niya doon. Parang weird lang salamin niyo naman. Ako yun na nga ito, kitakpan nyo na lang. So, siya mismo, naramdaman niya, parang may something doon sa aparador namin na may salamin. Malaking aparador siya parang siya na unang aparador. Mabigat talaga, pati nga pagbukas na, mabigat Kasi salamin niya, yung makapal na, may grado, pero yun nga, parang may, nakikita mo yung sarili mo, pero parang dalawa ko yung nagsasalamin. Ganun yung pakiramdam. Yun, isa yung sa part dun sa bahay na yun, kaya lagi ako binabangungot. Ang ginawa nun, pinababa yung cabinet na yun. Okay. Wala kung basta maraming lalaki nagbuhat nun pinamigay na yun Ayun yung isa sa, nang inalis yun, medyo gumang yung bahay. Talaga? Ayun, doon nag-umpisa yung, pag nagbubukas kami ng fluorescent, nagsisilo ko sa sobrang liwanag. Kasi debente, Oo. Hindi kayo nasan, dati hindi ganun kaliwanag yung bato. Totoo po. Yun po yung maliwanag siya dati, madilim siya dati, parang papunding ilaw. Yung lumang ilaw o kaya malikabok ng ilaw. After ng lahat na yun, may mga basag na yan. Doon kami nag-umpisa na gumaang dahil sa parador na tinanggal. Sa parador, no? Opo. Talagang may significance din yung mga aparador Oo. Mas lalo na pag yung mga luma, no? Hindi ka po, ayun nga po ang ano nga sa akin, bakit pag luma may ganun, pag bago wala? Meron rin naman.
May mga gano'n. Meron kasi do'n kami sa tito ng papa ko, yung paupahan na 'yon sa tito ng papa ko. Hmm. Ang tawag namin sa kanya kaka. Okay. Minsan do'n kami natutulog kay kaka. Ang nakakatakot lang din sa part na 'yun, parang sila yung carrier, yung mag-asawa. So, yung lalaking salbahe, bulag ang isang mata nun, may patch yun eh. Mabigat, parang sila yung carrier ng masasamang spirito dun sa lugar na yun. Hindi, kinakatakutan nga yung bahay nila eh. Tita mo, lola mo pala yan. Sabi ko, lola ko. Di ba aswang yun? Yung mga ganun biro kasi maldita, salbahe, lagi na sa loob ng bahay, hindi naaarawan, lalabas yan madaling araw. Pag maaaraw, binabansagan tuloy siya na ganun. Pero hindi kasi natutulog naman kami dun. Tapos, pagpasok ng timbahin nila, ang sahig nila, putik na tuyo, hindi siya semento, tapos ang taas nila, kahoy lang, na lumang kahoy, ganun. Parang sa inuupahan namin, ganun. Ang, basta ganun, wala naman ako pakitang kakaiba, pero yun nga, ay yung sinasabi nila, mabigat daw. Pero same experience, yung bahay nila madilim. Oo, oo, Madilim yung bahay nila. Literal na madilim kahit may ilaw. oo. Nang nakita ni mama ko, saka ng papa ko yung picture sa bahay namin na tinanggalan ng aparador na yun, tsaka doon, hindi na kami bumalik sa bahay nung kaka. Oo, oo, oo. Umiwas Di na na kayo. like, news na kami. Kasi lagi kami natutulog dun eh. Napagkwentuhan nila, ano lang, naririnig ko lang sa kanila na bakit ganun yung bahay nila kasi dilim talaga at bukas yung mga ilaw. Ito ngayon isang ilaw lang sa atin pero maliwanag. Eh kanila yung aparador na yun, yung galing dun. Sa Pinababa kanila namin. galing. Opo, kanila galing yun. Oh. Kasi yung bahay na yun, ayun nga, kanila kasi po yun. Kumbaga, package yung aparador pag binabaan. Oo, oo. Package deal pala. Naka-package yun. So Package deal yun, na may kasama pa eh, no? opo. Bali-bali, nagtatago kami sa loob nun. Oo. Wala pa kami, hindi pa lumalabas yung ganyung experience na ano. So yun nga po, nung binaba siya, lahat ng bumubuha, talagang bigat na bigat. Hindi naman nila masira kasi daw, mamahalin daw yun. Oo, oo. So ngayon, ano na lang talaga, parang marami naman kasing ganyan eh, na parang parte na ng buhay nila, pero hindi naman nila necessarily pinapalakas o pinapaano. More of parang tinatanggap nila lang na merong ganito. Ganun ba? Ganun ba sa'yo? Hindi ko na po siya ginagamit eh. Oo. Hindi ko siya pinapractice. Oo, oo. Kasi unang-una, ayoko, ang hirap eh. Kasi nung elementary high school ako, hanggang first year high school lang, ang hirap po eh. Kasi ang dami kong nararamdaman, nakikita nga, pero hindi ko naman kaya. Ayoko naman siya i-practice. Baka end of the day, ako yung talo. Kaya sabi ko, hindi ko lang kung paano siya, nagsabi lang sa akin, hindi ko matandaan eh, saan lugar kami nun eh. Ignore mo lang na ignore para magsara ng pusa. Oo, oo. Eh, ang nangyayari naman sa akin, sa lagi ko nararamdaman noon, silip naman ako ng silip. Parang out of curiosity, pero nang nakapagtrabaho na ako, yun, naging busy na ako, ayun, hindi na siya nawala. Pero yung pakaramdam, hindi. Andito na yun. Andiyan na siya, no? Oo. Hindi ko na matatanggal yun. Yung pakaramdam siya yung biglang makakakita, yung mga ganun. Minsan ang asawa ko nagkakwento eh, pati siya nakakaramdam na rin. Pag Talaga? tinatanong niya ako minsan, sabi ko, oo. Kasi ayoko na magkwento sa kanila. Oo, correct. Oo. Pero wala naman, yung mga nararamdaman o nakikita, parang ano lang naman. Hindi naman sila nananakit. Naglalaro Correct, lang. oo. Andiyan rin lang, di ba? Andiyan rin lang. Hmm. Oo. Kasi yun yung pinaka-latest ko eh, na medyo sa pandemic days. Oo, sa pandemic. Oo. Ako may questions lang, Popoy, bago ka hindi ko na kung kailangan mo na. Oo. Ano pa naalala mo dun sa kaharian ng mga duwende? Anong kakaibang naalala mo?
Sa ano panaginip lang siya, pero anong naalala mo? Kinausap kayo? Walang ganun. Wala May po eh. handaan. May handaan eh. Parang anong nangyayari nga po, hindi nila kami nakikita. Ah, okay. Or siguro hindi kami pinapansin. Yes, oo. Either eh, pero yun po, nandun kami. Basta ang natatandaan ko po, naglalakad. Ang nakikita ko sila, ang natatandaan ko po na malinaw sa akin, eh, table na mataas. Kasi taas mo. Tapos habang naglalakad ako, meron table na hanggang bewang ko. Prutas. Tapos may malayong nagsasayahan na malabo. Oo. Pero hindi ko ma-identify kung anong uri sila ng nilalang. May naririnig ka? Nag-uusap or parang hindi mo naintindihan yung pinag-uusap? May narinig ako pero hindi ko siya ma-explain ng klaseng sound. Same din sa kinukwento ko sa inyo, may naririnig akong sounds. Pero hindi siya ma-explain kung anong klase. Parang ugo ba siya, kwentuhan ng maraming tao. Ganon lang. Basta ang hindi ko lang ginawa, uminom doon. Uminom ng drink. Hindi ako uminom. Pero kumain ka, di ba? Yung ubas? Kumain lang ako ng prutas na parang ang sarap-sarap. Iisipin ko lang ubas, pero hindi siya ubas. Ay, ng prutas okay. nila. Okay. Ganun lang. Basta bilog. Ayun nga, after noon, biglang lumiwanag lang ng konti, tapos lumilig, nagising na kami. Yun na. Na parang ang tagal-tagal namin, pero 15 minutes lang kami natulog. Yun. Yan ang maririnig mo eh sa mga nakakabiyahe sa ganyan lugar. Yun, iba yung oras, iba yung oras. passage of time. Oo. Kaya nga si yung Edward daw, kaya dehydrated. Ang feeling niya, 1 linggo siyang wala. Oo. Talaga? 1 linggo siyang pagod. Ganon. Kaya pagkagising niya, pagkatapos umalis yung dalawa, pagod siya, putla siya, dehydrated siya, lanta siya, parang mamamatay ang itsura niya, sobrang pagod niya. Talaga? Wow, grabe. Delikado kaya maximum of 30 minutes lang namin siya kinakausap, 20 minutes. Inorasan nyo? Kasi sinasabi, alis ka na sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-1 oras, ito mamatay niya talaga. Oo. Kasi kung di ako nagkakamali, kung may nakikinig yan, ang sabi, lahat na ng sinasangiban ng gano'n, ay ang kaluluwa nasa hangin lang. Nasa taas lang. Nakadutang lang. Pero wala nakakita. Yun daw, parang mortal na kasalanan yun. Yung kailangan tumanggap ka ng sanik sa katawan. Kasi hindi siya naka-design sa katawan mo. Kaya pwede mo ikamatay talaga. Maling practice talaga daw yung gano'n. Talagang kasalanan sa Diyos talaga. Kasi ginawa yung katawan mo para sa iyo. So siya, ginawa niya, tinanggap niya, 2 pa. Oo. Diba? Kaibigan naman daw di ba? Kaibigan naman. Edward, kung nakikinig ka. Isang puti, isang black. 1 puti, 1 black yung maano sa kanya. Hindi ako nagkakamali, 1 puti, 1 black. Magkaiba ng boses. Si puti, pero si itim. Imposibleng gawin niya yung boses. Hindi nga marunong kumanta yun. Oo. Poy, meron ka pa bang bago tayo magpaalam? Ikaw ba, baka may question ka, hindi ko naman masasagot sigurado lahat, pero ikaw ba personally, meron kang gusto mga malaman tungkol sa ganito? Or ayoko na magtanong kasi baka mag-explore ako. Totoo po. Hindi, alam mo, ako itong parang, hindi ma-advise, pakialamero ko eh. So, sige po. makikialam ako sa ginawa mong yung healing. Ako wala akong alam naman talaga. Pero parang for me, may mga nakakausap kasi ako na parang ganun yung ginagawa nila. Na hinihil nila yung mga mahal nila sa buhay. Hindi mo naman pipigil yun. Pero sabi niya, ang nagiging experience niya pag ginawa niya yun is may epekto sa katawan niya. So kasi hindi, parang mas nagkakasakit siya. Parang ang nangyari nga sa kanya, nanghihina siya. Pero sa akin po napapagod lang. Okay. Kailangan ko lang ng tubig na malamig. Okay. Okay naman. Ang sabi kasi, may singit ko lang po. Yes, go lang. Once po na ginamit mo po yung sarili mo, nag-pray ka,
na taimtim ka na nanalangin, panalangin yung may sakit, at napagaling mo naman sila, in a way, after nun, hihingi ka rin ng kalakasan sa kanya. Okay. Oo. Kasi, sa ano naman, sa other side naman, normal daw talaga ang manghina kasi lahat ng negative energy ina-absorb na nagpapagaling. I believe that. Oo. Opo. Kaya ang ginagawa po habang nagpapagaling, hihinga ng malalim sa ilong. Pagpahid, ibubuga yung negative Saan mo energy. natutunan to? Sa tita. Okay. Ayun naman pala. May turo naman pala sa'yo. Pag hihinga ka, hihinga sa ilong, ihilot, masahe. After ng masahe, inhale, pahid, punas, exhale sa bibig. Para may labas agad yun, hindi mo siya ma-absorb 100%. May ma-absorb ka siguro 2% kasi napagod ka lang. Pero mentally wala. Magkakasakit ka hindi rin. Kaya ayun yung tinuturo ko sa asawa ko. Kaya siya maghihilot sa akin. Or magmamasahe. Ayun. Yun ang gagawin. Malaking effective. Oo. I guess oo. Meron ka nga palang may guidance ka nga pala galing sa mo, sa tita mo. Which? Oo. Practitioner. Sabihin mo na lang practitioner. Oo. Ano to? Kasi yung point ko lang dun. Kasi minsan kagaya nun, kung wala kang knowledge sa pag-release, sa'yo maiiwan eh. And ayun nga, kahit di mo na i-deep dive, mention ko lang siya. So may tinatawag sa healing, may tinatawag silang pranic healing. So parang ganun yun na parang using your energy to heal. Pero yun nga, tama ka, may way dapat siya ma-release. Sa iba kasi hindi nila alam yun eh. So naiiwan. So mabuting nasabi mo. Bihira po. Tulad nga yung sinasabi niya, tulad ng kahit ordinary yung manghihilot na, kasi kailangan meron din silang way ng pag-release. Hindi ko lang alam, pero meron silang ibang way. I'm sure meron. Pero yung manghihilot ng yung mga kuntito, yung biyanan niyang babae, practitioner din siya. Ipag-inhale, exhale din yung ginagawa niya. Yes. Sa kanya naman, experience ko sa kanya coin sa pagtawas. Yan, medyo may nare-recall din ako sa kanya. Okay, game, sige. Coin sa kanya, tinawas niya ako eh. Pagkakita niya sa akin, may bit-bit ka pa. Ayun yung word niya. May bit-bit ka, nagsama ka pa. Papahirapan mo pa ako. Matanda na siya eh. Hindi ko po alam sinasabi niya, pero alam ko na. Hindi lang ako kumikibo. Sabi niya, pag itong 5 na to, G's, yung isda. Yes. Papaikutin niya yun. Malakas yung Pag ito tumayo, niya gano'n. May sakit ka, kasi may mga bitbit ka. Pag ito tumumba, ang sakit mo, ordinaryo lang. Pero sigurado ko tatayo to. Pag pihit na, tayo talaga. Talaga? Oo. Sabi ko, pinilosa po ko pa nga po eh. Tatayo po talaga yan kasi flat po yung gilid niya. Ang ginawa niya, benching ko, yung butterfly. Ang benching ko. Tumayo po yung benching ko. Talaga? Opo. Pinitik niya, umikot, tumayo. Oo. Yung tayo niya, hindi steady, parang nagbabalance. Oo. Okay. So, dun yung lumalabas yung negative energy, lumalaban sa positive energy daw. Kaya daw, nakatayo siyang gumagalaw lang. Gumigewang-gewang siya. Oo. Opo. Yun yung isa sa na-experience ko rin sa ganun. Parang napalibutan ako ng practitioner. Oo nga. Kasi, alam mo ano yan eh. Minsan nasa dugo yan eh. Choice mo naman kung, siyempre, di ba? Alam mo yung... Oo, yun nga, totoo naman. Kung ayaw mo, hindi makailangan. Ito, sabi ni Ninong, after magmasahe, pagpag yung kamay, pababa ng lupa. Intensyon na lumabas. Opo. Ganyan yung nakikita ko sa tita kong practitioner. Talaga? Opo. Ayun, nakikita ko sa kanya yung madalas yun. Siya, kunyari,
hihilutin niya. Oo. So, si patient. Habang hinihilot niya yun, ang dami niya sinasabing binubulong. Oo. Saan kayo makakakita ng salon pas didikit pero ang mga katawan nilang sa kanya lang yun. Didikit niya yung salon pas sa may langis. Tapos yun yung literal na ipapagpag lang, parang nagpagpag lang siya ng dumi. Ano lang, ito yung papalakpak ako, parang may ganito muna siya. Oo. Tapos papagpag niya na. Pababa. Totoo po yun. Pababa, oo. Hindi Sa ko lupa, makikita pababa yun. sa lupa. Oo. Parang ritual niya yun after niya magtawas, tatayo yan, may ganun siya. May ganung Oo. dalawang kamay na pagpapaluin niya. Ayun, may ganun siya, may ganun. Ikaw pag ginagawa mo yun, pag nahihilot ka, hindi naman. Hindi mo na Hindi ginagawa. Oo. Ang hinga ko po, ang exhale Sa hinga. ko, Oo. hinga ko po pababa, palabas, palayo sa pasyente. Oo. Nililiko mo ulo mo para yung hinga mo pa. Opo. Okay, gets. Dahan-dahan ko binubuga, inhale, dahan-dahan ibubuga palabas. Oo, okay. Magandang ano yun. Kahit hindi po kayo practitioner, sabi ng tita ko, pwede. Oo. Naman yun, ang pinag-uusapan naman po doon, negative and positive energy. Yes. Yun po yung lagi. Basta, yun. Ganun to. Inhale, exhale. Inhale, exhale pala. Ayun. Opo. Ay, may question si Emrys. Sige, Emrys. Wait lang. Sorry po ha. May tanong ko lang po kay Popoy. So, like never ba siya natuto ng yung parang LNK, yung aral lahat, mga Ay. pagpoder, ganon. Yung alin po? Yung LNK. Like Ay, never ka po totally natuto, ganon. Hindi ako natuto. Hindi ko siya inaral. Okay. Hindi ko binigyan ng chance sa sarili ko na matuto. Takot ako eh. Kahit si Tata J, nakakausap ko kasi siya minsan. Sabi niya, delikado daw talaga. Totoo naman. Hindi siya biro. Kaya nga sabi nga nila, kung gusto mo nang matuto ng ganun, make sure na malakas ang loob mo. Saka ready ka. Kaya mo na. Kasi hindi talaga, delikado talaga siya. Ano yun eh, dark side na kasi siya eh. Ang dark side na siya eh. Parang good side ka ng dark side. Parang ganun. Hirap explain. I think based, don't take this the wrong way, Popoy. Based siya sa belief system mo. Parang ganun. Diba? Na ganun siya. Oo. Kasi yun nga. Taliwas siya sa mga aral at mga sinusundan mong diba? So, yeah. Ganun. Pero wala naman ako ibig sabihin. Hindi, okay lang. Opo. Yun nga. Kaya ginawa ko sa part ko, tinigil ko siya. Merong time na pumunta pa ako sa Quiapo. Kami, kakaibigan. Imagine sa ganung age, pumunta kami ng Quiapo. Para magtanong anong pwedeng pangharang dito. Bata-bata niya pa nun, grabe. Pero hindi kami niniwala sa bala ng baril. As isa sa pangontra. Oo. Kasi, in general, hindi naman baril talaga yung bala ng baril. Yung tanso mismo. So in short, tanso lang. Hindi siya yung bala mismo. Tanso lang. So kaya lang siya naging bala ng baril na sinasabi kasi pure na tanso. Copper talaga siya. Hindi katulad ng pero technically, tanso lang daw siya. Oo, tanso lang. Matalas daw sila dun eh. Hindi sila komportable dun. Oo, sa ganun. Sa tanso. Siya sa gold. Ba't kaya sa gold, Ang sabi, may naalala ko. Meron kami kapitbahay na taga Batangas. Bata pa kami noon. Nabanggit niya sa akin. Kasi sabi niya, dapat lagi kami gold na or kapatid mong bunso, lagi dapat may hikaw na gold. Kasi lahat ng masamang elemento, silaw na silaw sa gold. Oo. Silaw sila sa gold. Oo. So, yun yung explanation niya. Alam mo, may mga kwento, nasa podcast yun. Minsan yung mga bantay sa hidden treasure, mga duwende. Which makes sense for me. Para pag inisip mo yung pot of gold sa mga leprechaun, di ba? Meron din po, last na lang po siguro to, yung ako rin isang tito sa father side, bayo ni Papa.
Pero kasi nagtatapon kami ng mga rebulto kasi nga nag-shift kami, nagpalit kami ng religion from Catholic to born again before. Hiningi niya yung Santo Niño. Pero kaming Santo Niño na lang, old Santo Niño. Okay. Yung merong hawak na baston, Mm-mm. kulay-kula na maliit, gano'n. May bolang hawak. Ayun, exactly, ayun. Nasa kulay brown na kahoy. Sabi niya, akin na lang to, kinakausap niya ako, ikunin ko daw siya. Oh. Sabi ng tito ko namatay. Oo. Alam niyo bang napapanood sa TV na sumasayo yung mga Santo Niño, nagagawa niya rin. Ha? Talaga? Galing niyo ba? Ayun yung unang Santo Niño. Kasi nakita mo, Hindi siya- nakikita mo. Nakita namin yun. Maraming tao eh. Nagkakagulo sila. So, nakasilip kami, sa hagdanan kami, nakatingin kami sa hagdanan, sa baba, nakita namin yung Santo Niño. Eh, kauna-una ang Santo Niño nung napasayaw niya kasi hindi naman siya nagpa-practice. Napasayaw niya yun. Hindi siya nagpa-practice ha, pero gumalaw sa kanya yun. Kaya nakilala siya manggagamot sa lugar namin bago siya mag-abroad. Sa Bacoor. Wow. Oo. Wow. Bacoor po yan. Sumasayaw, meron pala talaga. Nagulat siya sa sarili niya kasi paladasal siya sa marami siyang rosaryo. Ganyan. Kumbaga, hindi siya para manggamot. Nasa kanya lang, yung deboto lang, ganyan, yan, deboto. Yung tawag, Correct. Deboto siya. Deboto lang siya. Pero hindi niya sumagi sa isip niya yung makakapagpagamot, magiging manggagamot siya. Eh, isa yun sa father side naman yun. Father Bayaw side. niya. Bayaw niya po yung bayaw niya. So, Popoy, napapaligiran ka talaga. Popoy. Parang napapaligiran ka namin, sumuko ka na. Parang gano'n. Oo. Hindi naman kailangan. I mean, buhay mo yan eh. Kung paano mo gusto ano yan. Pero ayun. Salamat, Popoy, salamat. Pag meron ka pag sabi ko nga sa mga kaibigan natin, pag gusto nila mag-join, o pag nagkukwento na sila, kung ikaw naman gusto mo sumama. Kasi alam ko, iba rin naman yung kwento nila, hindi ko alam kung ano papangalanan ko sa kanya, pero pag nagkwento na sila Jay. Yeah. Si Jay at si T. J and T. Manukan. JT Manukan. Oo nga, si JNT. Si J and T. Kasi may mga kwento rin sila. Oo. Tapos si Jay, ano po yan? Grabe din mga kwento niyan. Oo. Meron po kaming isang kaibigan, si A. Naaktuhan niya rin. Naikwento lang sa akin, pero yung isang kaibigan nila na parang nagwawala talaga, tapos hindi niya kilala yung sarili niya. Sa shoot to? After shoot, nagpapahinga na sila sa hotel. Oo. Nagwawala siya. Yung isang kasamang shooter. Ayun, parang may sanib. 3 daw yung sapi niya. Ganun yung naging kwento. Maganda, maano niya rin. Si Jay yan. Kwento ni Jay yan? Yung isang, Si A. Iba. Si A. Kilala niyo, nabanggit ko sa inyo yung pangalan na yun. Hindi ko, baka. Kasi madalas sila magsabi ng, sige. Tatanong Pero ko yan. si Jay, kilala ni Jay yun. Kininto niya kay Jay yun. Sa amin. Yun yung kakaiba experience. Demonic yung na-experience niya. Sige nga, tatanong ko yan. Lista ko na, para yung lista ko sa'yo. Pero Pero ayun. si Jay, sigurado. Oo. Marami na siya nakwento sa akin. Sabi ko nga, kailan ba tayo magre-record? Dapat matutuloy na kami sa araw, kaya lang, matagal na to, pero I think na-hospital yung isang kakilala niya, so hindi rin natuloy. Baka hindi pa tamang oras. Hintayin natin. Oo nga po. Darating naman yan. Oo nga po. Pero salamat. Thank you, Popoy. Salamat. Maraming salamat. Opo, sir. Welcome po direct. Anytime po. Thank you. Okay po. Popoy, maraming salamat ulit sa pag-share nung kwento mo. Nagulat na lang talaga ako nung nagkukwentuhan nga tayo. Tapos yung kinukwento mo experiences mo. So, ayun. Hopefully, makausap rin natin yung mga ibang kaibigan natin. At marinig rin natin yung experiences nila. Busy kasi. Busy masyado itong mga to. Anyway, pag napupunta talaga sa mundo ng mga elemental yung mga kwento, kakaiba rin talaga yung interest ko. Wala akong balak makabisita, pero curious ako kung papaano ang dynamic sa mundo or sa dimension nila. Papaano yung takbo ng oras,
parts ng material plane natin ang may epekto sa dimensyon o mundo nila. Ayan, sana makakuha pa tayo ng first-hand accounts sa ganitong para makompile natin yung mga experience at makita natin kung ano yung mga common factors sa mga experience. Kung sakaling meron kang ganong experience at gusto mo i-share, pwede yan. Email mo yan sa paranormalsph@gmail.com. Pero kung gusto mo naman i-share sa chat, pwede ka mag-join sa Discord server ng podcast. Maraming makikinig sa kwento mo doon. Para mag-join sa Discord server, i-click nyo lang yung invite link na nasa show notes. Nakatulugan ko, pero as of nung January 13, 14, which is when I'm recording this, sabi sa akin, nag-party daw sila dun sa sa voice chat kagabi, I guess. Daming iba yung hatak ni President Norby. Hindi ko nga narinig ang kwento. Nakatulog talaga ako. Pero ayun, may kwentuhan pa minsan. Minsan may questions. So, kulang, pasok lang kayo sa Discord server. Kung kaibigan ka ni Popoy at ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay koleksyon ng mga first-hand experience ng mga tao sa mundong hindi natin nakikita. Kung type mo ang ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-like, share, and subscribe. Mahanap ang podcast sa Spotify, YouTube, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and the Chick Chock. Meron new episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify and Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Kung baguhan ka nga, suggestion ko ay mag-start ka sa episode 1 para masundan mo rin ang aking pagkakaintindi sa mundo ng paranormal. Balikan lang natin yung mga comments sa episode 167, Paranormal Tales Bonfire, bago tayo mag-end. From Sion, C-I-O-N-N-E, tama ba pagka-pronounce ko? Sabi niya, your idea on the last part direct is like Chainsaw Man. Hindi ko pa napaparid yung Chainsaw Man, Sion. When devils are fed there, mas lumalakas sila. Or like if they are being worshipped more, mas lumalakas sila versus other devils. Oo nga, parang yung mga sinasabing kumakain ng emotion. Ano? Recently nga, may nabasa akong sa isang spiritual na the moment you smile, you starve the demons beside you. So, let us choose to be kind. Let us choose to be positive instead of dwelling on our anger, hate, and all the lower vibrational emotions na sinasabi nila. Kasi nga, ayun nga, we are in the matrix and we are batteries. If we choose to change our vibration or our frequency, we starve those who feed on our misery and our anger and our rage. Si Gail naman, sabi niya, same experience every time I dream. High definition, parang totoo. I can always feel and control it. Pati emotions control din. Hi Gail, oo. Naalala ko sabi nga ni Bonfire na pag may Wi-Fi signal malapit sa kanya when she sleeps, mas vivid ang dreams, mas high definition nga. Kaya ako ngayon actually, ang cellphone ko, hindi ko na nilalagay sa maabot ko ng kamay ko bago matulog. Siguro nasa table sa malayo. Para, again, pag nag-alarm, tatayo rin ako. Pero napansin ko rin yan, one time or 2 times, na naiwan kong, nakalimutan kong ilayo yung phone ko or kung ano man gadget na may Wi-Fi. And iba yung panaginip. Hindi naman siya high definition, pero medyo kakaiba. So, gawa tayo experiment. Message nyo na lang ako. Message nyo ako sa Discord, message nyo ako sa email or whatever. Gawa tayo experiment. Testing nyo lang, mag-iwan kayo nung gadget na may Wi-Fi or may Wi-Fi na router near you pag natulog ka or ilayo mo. Tignan nyo lang kung may epekto rin sa pagpanaginip nyo. Try lang naman. Si Winky307 experienced sleep paralysis. Weirdly happened after hearing some guys at work talking about the white lady incident. Me naman thinking, yeah, right. Nananakot kayo. She heard me siguro kasi binisita talaga ako. Hi Winky, clear ko lang. Nagpakita ba yung white lady sa'yo nung nagka-sleep paralysis ka? Baka sabi, wag ka daw doubter kasi na meron talaga siya. Pero, kidding aside, curious ako, nagpakita ba yung white lady or you just experienced sleep paralysis? Kasi, ayun, baka nag-jump ka to conclusions. Ikaw naman. Si Alessa,
Thank you po sa pag-share ng isang way ng pag-shield. I've been doing it for 3 days na and I find it very effective. Ayun. Bonfire! Thank you daw. If di nyo naalala, you can re-listen to Bonfire's episode. May tinuro siyang personal way niya of shielding. Thank you rin pala kay Bonfire sa pag-share ng kanyang Spotify Wrapped. In-email niya sa akin. Top 1 daw ako. Thank you rin daw, Bonfire, sabi ni Alessa. Si XXN naman, sabi niya, I feel the same sa sky and space attraction. I've always felt like I do not belong here, and whenever I look up, parang I can just fly beyond the atmosphere. Like hinihigop ako palabas. More ETFs po, please. Hi, XXN. Actually, maraming nagsasabi ng ganyan na parang hindi sila, maririnig kasi ibang episode, di ba? Na parang feeling nila, they are not of this world, they feel out of place, na parang di nila ginusto ma-reincarnate sa mundong to. So, I think a lot of people can relate to that same attraction to space. No? Of course, more ETs, ang ating mga episodes soon, maybe next season. Naghahanap lang kung makakausap na ET. Pero I'm planning on doing a UAP or ET-centric episode soon. Pero mostly baka ako lang sasalita doon. Let's see. Just talking about the implications of disclosure. Si Muniak naman, sabi niya, naalala ko po si EJ sa mga kwento ni Miss Bonfire. Parang parehas sila ng sigla. Aba, Muniak. Talaga ba? Pero oo nga, masigla yan si EJ eh. Nakita nga kami nung nag-Davao ako. Masigla pero pumayat yan. Yan. Okay, peace tayo EJ. From Jan Eccentric naman, amlinggan means usog or mabati ng mga entities na hindi nakikita. So ayun, gusto ko yung mga new words na yan. Pero hindi ko lang kung tama yung pagsabi ko. Amlingan or amlinggan. Hindi ko alam. Pasensya na. Pero thank you, Jan Eccentric. May bago na naman tayo natutunan na word. Si Scarlett naman, sabi niya, parasitic entities are real and everywhere. Mostly, that can be seen are hatred, anger, and sadness, loneliness. Some look like the ones from the movie Insidious. Yikes. Napag-Google search ako kung ano yung itsura nung nasa Insidious. Huwag niyo na gawin. Pero yes, feeling ko nga, they are everywhere. Feeling ko rin. Because they have to scavenge food. They have to look for supply, di ba? And it's in their nature. So, naalala ko yung kwento ni ang kalakip. Parang explanation sa kanya, it is in their nature to feed. So, syempre, hahanap sila ng food source nila. Eh, kung binibigay mo yun, lalapit sila sa'yo. Di ba? Yun lang naman yun. Si Sainan sabi, cute niya mag-Tagalog. Based sa ibang bansa si Bonfire. Siguro, bihira siya makapag-usap ng Tagalog doon. And, yun nga. Si Panyang naman, sabi niya, alam ko na sino sisisihin kapag tumaba. Kung maalala niyo, merong nakwento si Bonfire na entity sa office nila na nag-encourage ng mga nasa office niya na kumain ng junk food, mag-unhealthy behavior, di ba? So, Panyang ako rin. Ngayon, actually, nagugutom ako. Binibintang ko yan sa entity eh. Sabihin ko, kasalanan mo to eh. Tapos, ayan, magbi-midnights na kami, pareho. Pati si Sforza, sabi niya, pinagbibintangan ng entity para pag napapakain daw siya ng chips. Kayo mga entity talaga. Bad influence kayo. Kaya tumataba kami. Related din ito. Sabi ni Bea, pwede ko din kaya sabihin sa lahat ng food na bawal sa akin na mag-vibrate sa frequency ko. Bea, isang malaking katanungan yan. Pati ako napaisip mo. Pero baka pag gawin natin yan, puro gulay na lang kinain natin. Last na, si Inang Reyna. Si Inang X Reyna. Listening right now habang tinutungga yung 1.5 na Coke. Inang X Reyna. Can relate tayo dyan. Ayan. If kayo rin may comments sa mga episode, iwan nyo lang yung comments sa Spotify, YouTube, Facebook, or Twitter X. Basta't may saysayan at hindi bastos, babasahin ko yan. Of course, bago tayo mag-close ng episode, I'd like to give a shout out to our loyal paranormal Patreons and coffee supporters. Christine, Mark, Hotaru, Aryan, Fallen, Leia, Laura, JRS, Emrys, Kay, Kent, Biker Mama, J3, Justine, Janelle, Jevelyn,
thank you to our Patreon and Coffee supporters. Patreon is one of the ways you can support the podcast. If you want to know what the perks are to being a Patreon, just click on the link in the show notes. Pwede rin sa coffee and pinapangkape ko yan. So, salamat sa ating Patreons and Coffee supporters. At syempre, meron tayong pa-shoutout bago tayo mag-end kay Christine K. Belated Merry Christmas. Sorry, wala akong nilabas no bakasyon, so ngayon ko lang ikaw ang mababate. Pero maraming salamat sa pakikinig. At shoutout na rin sa aking pinsan, si Enye. Codename na ng Enye. If gusto nyo rin magpa-shoutout, message nyo lang ako. Pero thank you ulit, Christine K, sa pakikinig. Balita ko, binalita ng pinsan ko, tumigil ka na daw sa pakikinig. Baka itong episode ang makapagbalik loob sa'yo sa pakikinig ulit. So, shoutout, Christine K. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you talaga, everyone, for your patience. Naipit lang sa mga life, sa mga kailangan ng podcast life balance. So talagang humaba ang ating break. But meron tayo sa Feb pala, meron tayong pinramis na tambalan ulit ni Brover tsaka ni Ninong. Sana ma-schedule natin yan sa Feb para sa mga may heart issues. Ayan. Meron na tayong first guest, ang self-proclaimed admin ng ating voice chat sa Discord. Surprise na lang muna kung sino yun para at least pakinggan nyo pag lumabas. So, baka mag-invite tayo live niyan sa mga gusto mag-join dun sa check ko muna schedule ng ating mga inimbitahang host or mambabaril, si Brover at si Ninong. Tignan natin. Okay, maraming salamat ulit sa lahat. Salamat sa mga naging patient sa paghintay sa bagong episode. Ito na. Hopefully, tuloy-tuloy na ulit tayo. And, ayun. Happy New Year. Merry Christmas. LL Peeps, kamusta na? Tagal-tagal na rin tayo hindi nagkakausap. Anyway, medyo marami akong naipon na mga pag-usapan sa LL portion. So, marami akong baon for the next few episodes. Anyway, nung isang araw, may nakausap ako tungkol sa mga sea turtle hatchlings na papuntang ocean. Yung, kung di nyo familiar doon, Google nyo, sea turtle hatchlings, walking to the ocean. And ang sabi doon, dapat hindi mo sila tutulungan makapunta sa tubig. Yung reason is kailangan nilang ma-experience yon on their own and part ng development process nila para mag-survive sila sa world. Siyempre, hindi mo naman sila mababantayan everyday. Yung iba, pinoprotect na lang nila from predators, yung turtles, hanggat makaabot sila sa tubig. Pero yun na yung extent ng help nila. After nun, bahala na si Batman. Nag-click lang yung explanation na yun sa akin kasi yan rin yung pagkaintindi ko sa spirit guides. Feeling ko, maraming misconception ng tao sa kanilang mga gabay, abyan, or let's say spirit guides. Sa sarili ko tong interpretation hindi naman talaga makikialam ang mga guides sa buhay natin. Siguro, mas may interaction yung iba sa guides nila, nakakausap nila, nakakahingi silang tulong pag mas clear yung communication nila. Pero sa mga walang direct, clear communication, hindi mo pwedeng expect na isolve nila lahat ng problema mo. At baka minsan talaga, kailangan mo pagdaanan yun, problem na yun, para sa learning mo rin, para mag-survive ka rin sa mundong ito. Or sa lifetime na to. Diba? Minsan kasi feeling ko may mga tampuhan na nangyayari. Nagtatampo dahil feeling nila, kinalimutan sila ng abyan nila or na spirit guide nila.
Pero minsan mas maiging magkaroon ng introspection at isipin mo sa sarili mo, baka nga kailangan mong pagdaanan ito. Kung ano man yung pinagdadaanan mo. So sa isa sa mga nabasa ko nga, the struggle you go through is essential for you to survive or for you to learn something. Pag di ka mahasa sa paghihirap, baka mas di mo kayanin ang paparating. Parang maganda yan pang start ng New Year. Kahit lagpas na tayo sa New Year. Pero yun na lang muna. Yan ang pala isipan natin today. Kung may tampo kayo sa guide nyo, intindihin nyo na lang. Huwag kang needy. Papalapit na tayo sa February. Yan na yung mga issue talaga. Okay, yan na muna. LL Peeps, na-miss ko rin kayo. Salamat sa pagiging patient. See you next week.